Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. So dito tayo sa characteristic of a church planter. So mabilisan na natin. Ang church planter, kailangan na may mga characteristic na ganito. So marami dapat, biblically, so maraming characteristics na dapat bilang isang Kristiyano. Pero specifically as a church planter, ito yung mga basic na characteristic. Number 1, syempre may passion tayo sa mga nawawala. Pag wala kang passion sa kaluluwa, ay wag mong i-attempt na, oy, maganda sumama dyan. Kasi parang ano ka lang, adventurous, pero wala kang passion sa lost. Iba yung adventurous, kapatid. Ang adventurous, willing siyang pumunta sa iba't ibang lugar, pero iba yung passion for the lost. So, ang passion for the lost, it is more than becoming adventurous. Bagamat yung may passion for the lost ay may pagiging adventurous behind him, pero hindi yung pagiging adventurous ay nasa harap niya at yung passion for the lost ay nawala na or lost talaga. So it goes without saying that unless a church planter has a passion for the lost, he will plant a church that will grow through transfer growth from other churches. Yun ang mangyayari. Such a pastor will concentrate on program to attract people, and his pulpit ministry will be a mainly topical preaching style lang that entertains the crowd. So Christians dissatisfied with their own churches that are easily attracted to such a church, di ba? So, kailangan yung program natin, pagpunta natin sa isang lugar na yon ay hindi matatapos. Tuloy-tuloy yan. May programa tayo para sa lost. Hindi yung nakastart lang tayo doon and then meron ka ng konti. Okay na. So, although this church is growing, the kingdom is not growing. The kind of church planters we need are ones that have the spirit of Paul. Yung sinasabi ditong, although the church is growing, the kingdom of God is not growing, yung church is growing internally, yung mga member mo, nag-grow sila, mas lumalalim sila. Pero yung externally, hindi nag-grow, na-stagnant lang doon sa loob. So this kind of church planter we need are ones that have spirit of Paul. Ang sabi niya, it has always been my ambition to preach the gospel where Christ was not known. Hindi pa nila narinig yung gospel doon. So pupunta ka. Hindi pa tayo nakapag-evangelize doon, pupunta ka. So I would not be building on someone else's foundation. Romans 15:20. So we need pastors with such a passion for the lost that they will aggressively target those who have been blinded from the gospel. So 1 Timothy chapter 2 verse 3 to 4 sabi, this is good and pleases God our Savior, who wants all men to be saved and to come to the knowledge of the truth. So yan ang diyan nagagalak daw si Lord na ma-reach out natin yung mga tao. So yan, meron ditong comment. Try natin na basahin. Sister Merly Marapaw, I'm from BCICM. Wow, praise God. So, pakitype nga po yung founder. Nakalimutan ko po eh. Nasa dulo lang ng dila ko eh. Ayan, ano nga po. So, kung may mga question kayo, ngayon pa lang, paghandaan nyo na po. Para mamaya pag sa question and answer ay meron tayong interaction talaga. So, hindi patay yung ating oras. So, ito po, active din tayo na market preacher or street preacher. Ito yung example. Pag kinlik, sabi niya, click to view a video. Yan. Pag kinlik nyo, dadaling kayo sa isang example. Kasama ko pa nga yung anak kong babae. Kasi gusto niya sumama sa akin eh. So, ang ginagawa ko, pinapahawak ko din siya ng tracts and then magpapamigay din siya. Ang kagandahan nun, sa batang edad, hindi naman sa ine-exploit natin, ay yun ang desire niya eh. So, di tumulong siya magbigay ng tracts. At that point, parang na-expose na rin siya sa evangelism. At
Ayan, napakatapang nitong anak kong babaeng ito. Kahit sa loob ng Jollibee, pag sinabi ko, pamigay mo sa mga lamesa. So may mga tracks, aabot niya talaga. Basta may challenge. So nagsishare tayo sa mga palengke. Ito sa San Jose City. Meron pang isa dito sa Lupao. So skip. Tanggalin na natin yan. So next, kingdom mentality. So I have heard people say that denominations are from the devil. Ibang denomination yan. Non-denominational tayo. Galing yan sa kalaban. Parang feeling niya, siya lang ang tama, sila lang maliligtas. Yun yung ibig sabihin niyan. So he did not just create on white flowers with one fragrance. Si Lord, when God created the flower, hindi lang basta white flower na iisang amoy. He created thousands of different ones with different fragrances and different structure. Which one is right? Itong bulaklak lang ba na to ang tama yung amoy niya, tama yung 'di ba kahit pabango, nababahuan tayo sa isa pero yung iba bangong-bango doon. Tayo naman bangong-bango sa isang pabango pero yung iba bahong-baho. So kahit sa spiritualidad minsan din hindi kaya na pag conservative ka dapat lahat buong mundo maging conservative na ganung style. Pag ikaw naman ay parang kangkarot na turumpo kung magpuri, parang sasabihin mo, lahat ng ano diyan, patay na church. Yung mga pahimno-himno, hindi naman ganun. So mali yung ganun na mindset, kapatid. Wag nating i-generalize or absolutism yung uri ng papuri na meron sa atin o yung programa ng pagsamba na nandoon sa ating kinalakihan ay dapat ganun ang uniformity nito. So, kapag church planter ka or missionary, dapat mas lalawakan natin ang ating pag-iisip. So, which one is more flower than the other? Mas bulaklak ito. Kasi talagang maayos yung kanyang mga petals. Hindi naman natin etong isa distorted. Wala ang gulo-gulo. Di ba? Minsan may mga church magulo. Minsan naguguluhan tayo sa mga ganun na ang iingay na church, 'di ba? Pero para sa kanila, yun yung way ng pagsamba nila eh. As long as wala naman talagang absolute na sinabi sa Bible na kapag ganun ang ginawa mo, sa demonyo ito. Parang yung isang relihiyon na naniniwala na si Jesus ay tao lang. Narinig ko sa miyembro nila at saka ministro, sabi nila yung mga drum set daw sa demonyo. Dahil yung drums ay parang tumatawag daw ng masamang espiritu. O di sa loob ng mga churches na may drum set, tinawag na nilang masasamang espiritu. So ganun ba 'yon? Paano yung iniisip ng kultura ng mga Chinese na yung drums na ginagamit naman nila pampataboy naman ng espiritu at saka mga paputok. So ano ba talaga ang tama? Ang drums ba ay pagtatawag o ang drums ba ay pagtataboy? So kung ganun yung mindset ng iba't ibang kultura, same din sa ibang church. May church na ang tingin nila doon ay sa demonyo, may church na ang tingin nila doon ay part talaga ng pagpupuri. And they're using Psalms 150 na sinasabi doon ay mga high sounding cymbal, aklanging cymbal. Pero honestly, in context, yung pinakamalaking cymbal na tinutukoy doon na high sounding cymbal, ganyan lang kalalaki. Hindi yung cymbal natin ngayon. So yung Jewish cymbal, pinag-aralan natin yan sa Theology of Music, Praise and Worship. May libre po tayong panonood doon. Libre yung kurso kung gusto nyong panoorin. Pero kung gusto nyong ma-access yung mga PowerPoint doon, bayaran nyo lang yung subject. So, ganon. Kaya dapat may kingdom mentality tayo na sa isang kaharian ng Diyos ay may iba't ibang tongues. Kaya nga sabi sa Bible, 'di ba, na all knee shall bow, all tongues will confess. Pag sinabi mong tongue, all tongues, iba't ibang tongues 'yun eh. All tribe, meron pa nga sa may different tribe sa Revelation, 'di ba, may sinabi doon na nakita niya from different tribe, different nation. Therefore, different cultures 'yon. Different din ang approach nila sa pagpupuri kay Lord. So, dito sa lupa, wala pang uniformity. Ang uniformity natin, pagdating ni Jesus Christ, hindi ko alam kung paano yung uniformity doon. Pero,
narinig ni Paul, may iisa silang awit di ba? Bagong awit. So, tuloy natin. When they are together in a bouquet, they enhance one another. So, ganun din sa karya ng Diyos. Never denying the other an existence. So, Ephesians 4:3, make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. So, we have been called to unity, not uniformity. Tandaan niyo po yan. We have been called to unity, not uniformity. Kapag lahat na lang ng halimbawa, kahit minsan iisang organization kayo, pero pag pumunta kayo sa iba't ibang lugar, may different culture din dun diverse pa rin So hindi pa rin magiging 100% uniform. Ang uniform lang yung bylaws nyo, ganyan. Pero language pa lang hindi na uniform So kapag may uniformity na ini-implement sa ngayon, kulto na 'yon. O mag-ingat kayo. Lahat tayo dapat nakaputi hanggang sakong yung wag magpapagupit ng buhok, mga ganyan. Uniform lang dapat so may uniform sila na ganun. Delikado rin yung mga uniformity na yan. Karamihan ng mga kulto, uniformity ang tinababagsakan. So there's a huge difference between the two. A church planter that is respected by God is one that will not hurt the body of Christ. Visit the other pastors in town to tell them of your intention. Sabihin din natin yung intention natin. Huwag tayong matakot. Bagamat ma-displease natin sila, ayaw nila, itinawag ka ng Lord na mag-start doon, tuloy mo lang. Dahil hindi naman sila si Lord. 'Di ba? Hindi mo rin naman kukunin si Lord sa kanila. Huwag din silang matakot. Sabi niya, huwag kayong matakot. Mag-start lang ako dito. Hindi ka man kukunin si Lord dyan sa inyo, tapos dadaling ko dito. So, visionary. And where there's no vision, the people perish. Parang ito na rin yung sinabi natin kanina, vision. Pero ngayon naman, as a character dapat, visionary tayo. So, hindi ko na kailangan yung paliwanag yan. Alam na natin lahat yan. Habakkuk 2:1-3. I will stand upon my watch and set me upon the tower, and I will watch to see that he will say unto me, and that I will answer when I am reproved. And the Lord answered me and said, write the vision and make it plain upon tablets, upon tables, that he may run that readeth it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it shall speak and not lie. Though it tarry, bagamat tumatagal, wait for it, maghintay ka lang, because it will surely come, it will not tarry. Darating ang panahon ay makakamtan mo rin ng sagot o matutupad ito. So yun yung napakagandang verse sa Habakkuk. At kung gusto nyong gumawa ng sermon patungkol dito, napakaganda rin po. Love for people. This almost goes without saying. No church planter will ever be effective if he does not have a love for people. Totoo yan. Kung wala kang pagmamahal sa tao, walang church na napuntahan o walang church na i-start dyan. So why plant a church if it isn't motivated by the love of Jesus Christ? Hindi lang love natin kundi yung love ni Jesus gusto mong i-share sa kanila. Paul said, for Christ's love compels us because we are convinced that one died for all and therefore all died. So 2 Corinthians 5:14. Sabi naman sa Thessalonians, we are always thank God for all of you, mentioning you in our prayers. Willing din mag-sacrifice, tulad nung kanina rin, no? Pero yung kanina, yung gawa, ngayon naman, ito yung character ng tao. So, sacrifice is a part of church planter's life. Pioneering is more difficult than maintaining. So, often the church planter has to sacrifice the comfort of established church or ministry to start this new church from scratch. At kung tayo yung magaling doon na from scratch, ay talagang possible church planter or missionary talaga ang calling natin. Most of the time, there's a financial sacrifice until the church is fully established. Totoo po yan. Tulad nito, may pioneering church tayo. Hanggang ngayon, hindi ko sila nire-require na magbigay sa akin. So as of now, self-sustain naman tayo. At alam ko meron din naman ganun din dito, no? Pero
ang hirap din yun na tinawag ka sa isang lugar tas hindi nila kayang sustentuhan yung pangailangan mo. That's why kailangan may isang programa din na tent maker tayo. So I'm also praying na merong program ang MBS ng lecture about vocational and bivocational. At magturo na ang mga pastor ay paanong mag-start ng tinatawag na project tent making. So I'm thinking kung sino yung bibigay ni Lord na isa siyang nagsimula lang sa maliit, naging businessman, pero hindi niya napabayaan ng pagpapastor. So, yun. At mayroon mga organization, sabi nila, pag pastor ka, mag full-time ka, parang kulang ka sa faith kapag nagtrabaho ka na pastor. Sometimes, totoo naman yun sa umpisa, pero talagang habang dumadami o lumalaki ang pamilya mo kasi hindi talaga pwedeng hindi ka magkakaroon ng extra generating or income generating na work or job or something, kahit basta extra income, di ba? Hindi pwedeng hindi. So kailangan at kailangan, lalo na kapag hindi kaya ng mga member na magpaaral ng anak, lalo na kung magiging kolehiyo na. So we all live by faith. Pero hindi ako against sa mga pastor na merong work or job. Di ba? Pastor na teacher at the same time. Pastor na may small business. Yung ibang pastor, sobrang gusto nila na maranasan din na medyo umangat-angat, pumapasok ng networking. Hello! Mag-hi kayo dyan. Ako po, pastor, sabihin nyo kung ikaw din yung isa sa nabiktima ng networking na tumingin tayo. Oo nga, posible magkakotse ako. Kasi ang tinitignan natin minsan sa ganda ng offer ng networking na yon, naglalangit-langit tayo na mas lalawak ang ministry natin, no? Hindi mapapabayaan yung family natin. Kaya ayun, mapapakagat tayo sa networking. Ako, hindi lang lampas pa sa isang kamay ko yung napasukan kong networking. So, pero sa pag-asa natin na pagtingin sa mga ganun, hindi pa rin si Lord pa rin talaga yung dahilan ng pag-sustain. 'Di ba po? Pero nung time na yon nakatulong sa akin personally, nakatulong. Pero bilang church planter, ganun talaga, sacrifice tayo. So si Paul, nag-sacrifice siya at sa pag-church plant niya, sa pag-mission niya, tent maker siya. So may trabaho po siya. Hindi siya jobless person. Meron siyang business. Okay? So servant, one of the major problem in Christian ministry is position seeking. Yun ang problema. Kapag dumating sa isang lugar, feeling niya hari na siya doon. Hindi mo ba kilala? Pastor ako dyan. Yan. Kasi tuturo yung pastor niya na ang laki-laki na. Graduate ako ng doctorate. Bakit brother lang tawag mo sa akin? So, position seeking yun. Kapag ikaw yung pastor na nasasaktan ka pa, kapag tinawag kang brother, bagamat 10 ng doctorate mo, masteral mo, ipag-pray mo yung ego mo. Kasi tayo, mga kapatid, tinawag tayo ng Lord na bilang magkakapatid sa harian. Bagamat maganda yung na-identify tayo, na-recognize, pero kontrolin din natin ang mga sarili natin at pagpahubog tayo kay Lord na si Jesus nga tinawag na good, di ba? Mabuti, pero nirebuke pa nga niya ay hindi akong mabuti, may isa lang na mabuti. Bagamat I am the good shepherd, sabi niya, ibig sabihin he's not into title Ayaw niya yun So, bagamat tayo nag-aaral dito, nag-enroll ka ng master, doctorate, hindi ka matawag na master or doc, ganyan. Okay lang yan, brother, okay na yun. Kasi hanggang sa langit, mag-brother pa rin tayo, pero yung doc mo, wala na, hindi ka na matatawag na dokdong. Brother pa rin. So, ang eternal title natin, entitlement sa harap ng Panginoon, mga magkakapatid tayo. Kaya kahit mga brother, okay lang Kahit di ka matawag na bishop, huwag kayong masaktan. Minsan may ganun pastor, bishop. Sabi niya sa sarili niya, tuturo niya, bishop. Hindi daw siya pastor, bishop daw siya.
So, hindi naman ibig sabihin na hindi natin alam ang title nila, nagkamali tayo, ay ganun na natin ipamuka. Kahit brother nga lang itawag sa'yo, we are not a position seeker. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para sa posisyon na yan. Tinawag tayo ng Lord sa ministry. Kaya yung pastoring is not a position, it is a ministry. Bagamat ito'y office, ito'y ministry, service ito. Na prophet, apostle, teacher, ministry yon. Kaya nga ang tawag sa atin, minister. And yung salitang minister na yon ay part din ng salitang serving. Di ba? To minister is to serve. So, sabi dito, Mark 10:35-45, then James and John, son of Zebedee, came to him. Teacher, they said, want you to do for us whatever we ask. So, what do you want me to do for you? So he asked. They replied, let one of us sit at your right and the other at your left in your glory. So nag-aagawan sila. Alam na natin tong kwentong to eh. So they're up to position, 'di ba? Pero ang sinabi ni Lord na kung gusto niyo maging dakila, maging servant kayo. At ganun din tayong lahat. Ang pagiging dakila sa atin ay yung pagiging servant. One time, may seminar dito sa Villasis sa isang resort at na may nakapambahay lang ng itsura. Sila yung nagbibigay ng pagkain sa amin. Nakapila mga pastor. Thank you po, sabi ko. Malaman-laman ko yung babaeng nagsasandok ng ulam ay doktora. Siya yung may-ari ng buong resort at may-ari ng isang buong hospital sa Tayug, Pangasinan. At yung lalaki naman na kasama niya rin na nag-aabot ng pinggat at nagsasandok, yun din yung pastor na asawa niya na may-ari ng resort na yon. Silang mag-asawa ang nagsiserve sa mga pastor. So, hindi ba't mas nakaka-inspire yun? Kesa yung hinahanap mo yung upuan mo sa harap. Paglingkuran nyo ako, abutan nyo ako ng pagkain. So, hindi yun yung calling natin na mga kapatid. Ang calling natin is to serve. Pinapaalala lang ni Lord yun. Servanthood is the highest position in the church. Tandaan nyo po yan. Sa leadership, servant leadership talaga, and servanthood is the highest position in the church. So a pastor can solidly run his church by lording it over the people. Family support. Ang karakter ng isang church planter, hindi niya iisipin din niya yung pamilya niya, lalong-lalo na kung may anak siya at asawa. Hindi yung basta iiwan na lang. Opo. At kaya yung mga missionary na may isang religion, hindi ko nababanggitin. Yan yung may mga name tag sila, lumalakad-lakad. Oras na pinadala sa ibang bansa, yung organization nila or yung kanilang religion, magpapadala sa pamilya nung nag-mission. So part yun family support ko. Kaya kung sakaling kung ikaw ay may anak at saka asawa, dapat kasama mo sila. Buo kayo. So, ganun po ang rules talaga ng pagmimisyon. Sa church planting naman, mawala ka man, bumalik ka, huwag kang sobrang tagal. Baka pagbalik mo iba nang nag-alaga sa asawa mo, delikado, si kumpare na. So, hindi maganda sa church planter na i-disregard na natin yung desisyon ng ating asawa. So, kailangan ng decision yon ng asawa at may paunawa sa kanya. Kung hindi mo kayang ikaw mismo ang magpaunawa, magtawag ka ng sending organization. Kasi kailangang i-honor mo din talaga yung family mo. Magkakasundo talaga dapat yan pag-pray mo, kapag hindi pa talaga pumapayag yung asawa mo, gusto nyong mag-church plant o gusto mo mag-church plant sa isang lugar at mag-stay ka ng matagal doon, ay mag-pray ka na weekly or twice a month, uwi ka pa rin. Hindi pwede talaga na iiwanan mo sila. It's either isama mo sila doon or umuwi ka lagi. Hindi pwedeng hindi. Maliban lang kung balo ka na. Kaya yung mga anak mo may trabaho na. Yan, pa-mission na lang. Diba? So, yan. Family support. Hindi ko na babasahin yan. Kayo na lang po magbasa. Bibigay ko na lang po yan sa inyo.
And another character, hard worker. Pinaiklian ko na nga dapat anointed person. Kailangan ay lahat naman anointed, di ba? Pero yung anointing na tinatawag, I have anointed him to do such work. Parang yung si Lord, inanoint daw niya yung tao na gagawa sa tela, yung isa naman maghahabi, yung isa yung maglalatag. So, iba't ibang anointing. Hindi pare-parehas ang anointing natin, bagamat iisa ang anointing from the Holy Spirit. So, ganyan. At hindi pwedeng tatamad-tamad. Walang anointing na binigay ng Lord tapos bigla kang magiging tamad. Yun yung ibig ko sabihin na anointed dito, kapatid. Hindi yung anointed into a position. No. Anointed in the gift. Walang halong laziness. So, they go hand in hand, and it is very easy to be lazy in the ministry, but believe me, it eventually shows. Kaya kailangan talaga ng hard work. Anointing kicks in when hard work is done. Okay. So, integrity. People will follow leaders with integrity. Totoo po yun. Ingatan natin yung integridad natin. Meron akong nakilala, pastor na bulag, tapos talagang mahilig din siya sa mission. Biruin mo, bulag na, pero may ginagawang hindi maganda, immorality sa mga miyembro. Tapos malilipat siya sa isang lugar, ganun na naman. Tapos doon sa isang lugar, ay mas lumala, may naanakan siya doon na young people. May anak na yon. So, ang hirap, no? Kailangan ingatan natin yung integrity at mag-ingat tayo, huwag tayo basta-basta mag-adapt din ng mga pastors under our care or sa organization kung nasaan tayo. Kailangan talaga may probation tayo na ibibigay sa kanila. So mamaya, meron yung sa pitfalls of church planting. So if you solicit others member away from their churches, it will tarnish your integrity. Why could they point no finger at Jesus and find him guilty of anything, di ba? It was his integrity. Kaya pag nasilipan tayo ng ganun, nakasiraan, sira na din yung pangalan ng Panginoon kasi we are ang daladala natin o pinanghahawakan natin ay ang pangalan ng Lord. Pag natisod sila, ang sabi ni Jesus, mas maganda pang talian mo na lang leg mo, hagis mo sa dagat, di ba? Kung magiging katitisuran din. So integrity is one great character na dapat meron sa church planting, and humility. So church planting must have the attitude of Jesus, at alam na natin yan. So humility. Kailangan maging humble lang tayo. Sa lahat ng achievement, all glory belongs to God alone. Amen po ba? So yan. Dito na tayo sa last pitfall to avoid in church planting. So, rest muna tayo. Sino sa inyo ang may question? Pwede po tayo mag-question. Kumbaga, itong bonus lesson, mabilisan na yan. 8 pages na lang to. Kayang-kaya yan ng 10 minutes. Kung may question kayo, pwede po kayong magtanong. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man naroroong